Sa pinakadulong bahagi ng Barangay San Roque ay may isang daang bihirang daanan ng tao. Hindi ito sementado ni hindi rin malinaw kung saan talaga patungo. Sa tag-araw, isa lamang itong makitid na lupang tinutubuan ng damo at ligaw na halaman. Ngunit kapag dumarating ang tag-ulan, may kakaibang katahimikan ang bumabalot sa lugar. Parang may lihim na matagal nang nagtatago at naghihintay lamang ng tamang sandali upang magpakita. Si Mateo Alvarado, 32 taong gulang, ay lumaki sa baryong iyon. Anak siya ng isang karpintero at ng isang tindera sa palengke. Sa murang edad pa lamang ay sanay na siyang makinig sa mga kwento ng matatanda, mga alamat, pamahiin, at kwentong hindi kailanman naisulat sa aklat. Ngunit tulad ng maraming kabataan, itinuring niya ang mga iyon bilang mga katang-isip na likha ng takot at imahinasyon. Pagkatapos ng 10 taong pagtatrabaho sa lungsod, napilitan si Mateo na bumalik sa San Roque dahil sa biglaang pagkamatay ng kanyang ama. Iniwan nito ang isang lumang bahay na yari sa kahoy, ilang kagamitan sa karpinterya, at mga alaala ng pagkabata na matagal na niyang sinubukang kalimutan. Tag-ulan nang dumating siya. Sa unang gabi pa lamang ng kanyang pagbabalik, napansin ni Mateo ang tila kakaibang pagbabago sa baryo. Hindi ito ang San Roque na kanyang iniwan noon. Tahimik ito, masyadong tahimik. Ang mga kapitbahay na dati palabati ay tila laging nagmamadali tuwing may kasabay siyang ulan. Ang mga bintana ay agad na isinasara, at ang mga ilaw sa bahay ay pinapatay na para bang may iniiwasan. Isang hapon, habang malakas ang buhos ng ulan, napansin ni Mateo ang kanyang tiyahin na si Aling Rosa na nagmamadaling pumasok sa bahay, basang-basa at halatang balisa. "Bakit parang lahat kayo nagtatago kapag umuulan?" tanong niya habang inaabot ang tuwalya. Nanatiling tahimik si Aling Rosa. Ilang sandali siyang tumingin sa bintana, saka dahan-dahang nagsalita. "May mga bagay na mas mabuting hindi mo na malaman, Mateo." Hindi na siya nagtanong pa. Ngunit mula noon, nagsimula ng gumising ang matagal nang natutulog na pag-usisa sa kanyang isipan. Kinabukasan, nagpasya siyang maglakad-lakad sa baryo. Dala ang payong, tinahak niya ang mga daang pamilyar sa kanya, hanggang sa makarating siya sa dulo ng barangay. Doon niya muling nakita ang makitid na daang matagal na niyang nakalimutan. Habang bumubuhos ang ulan, napansin niyang tila mas malinaw ang daan kaysa karaniwan. Ang mga damong dati makapal ay parang umurong. At sa di kalayuan, may aninong unti-unting lumilitaw sa gitna ng hamog at ulan. Isang bahay. Napahinto si Mateo. Alam niyang wala namang bahay sa bahaging iyon ng baryo. Bata pa siya'y madalas na silang maglaro roon. At wala ni isang istrukturang nakatayo kailanman. Ngunit naroon ito ngayon, isang lumang bahay na yari sa kahoy at yero, bahagyang nakatagilid, at tila matagal nang iniwan ng mga taong tumira roon. Ang pintura nito'y kupas, ang mga bintana'y sarado, at ang pinto'y bahagyang nakabukas na parang nag-aanyaya. Lumapit siya ng ilang hakbang. Habang papalapit, mas lalo niyang nararamdaman ang bigat ng hangin sa paligid. Hindi ito takot, kundi isang uri ng pangamba na hindi niya maipaliwanag. Bigla, tumigil ang ulan. Sa isang iglap, naglaho ang bahay. Naiwan si Mateo sa gitna ng daan, basa ng ulan, at nakatitig sa kawalan. Ang tanging bakas ng kanyang nakita ay ang bahagyang putik sa lupa, na unti-unti ring natuyo. Hindi siya nagsalita kahit kanina tungkol sa kanyang nakita. Ngunit sa gabing iyon, hindi siya nakatulog. At sa unang pagkakataon, mula nang bumalik siya sa San Roque, naramdaman niyang may isang lihim ang baryo, at siya ay dahan-dahang hinihila papasok dito. Kinabukasan, nagising si Mateo sa malamig na liwanag ng umaga. Patak-patak pa ang ulan, mahina ngunit tuloy-tuloy na tila walang balak tumigil. Mula sa bintana ng lumang bahay ng kanyang ama, tanaw niya ang bakanting kalsada, walang batang naglalaro, walang tindahang bukas, at halos walang taong naglalakad. Ang baryo ay tila nagkakasundo sa isang dinakasulat na tuntunin. Kapag umuulan,
manatili sa loob. Habang nagkakape, bumalik sa kanyang isipan ang anyo ng bahay na lumitaw at naglaho. Hindi iyon panaginip, ramdam niya ang bigat ng hangin, ang anyo ng pinto, ang linya ng bubong na bahagyang nakatagilid. Lahat ay malinaw. Ang tanong ay kung bakit siya lamang ang nakakita o kung may iba pang nakakaalam ngunit piniling manahimik. Lumabas si Mateo upang bumili ng tinapay sa maliit na panaderya malapit sa kapilya. Sa bawat hakbang niya sa putikan, dama niya ang mga matang nakasunod mula sa likod ng mga kortina. Hindi lantad ang mga tingin, ngunit naroon ang presensya. Isang tahimik na pag-uusisa na may halong babala. Sa panaderya, naroon si Mang Teodoro, ang pinakamatandang panadero sa baryo. Matagal na nitong kilala ang ama ni Mateo, at minsan na rin siyang tinuruan ng simpleng pagmamasa noong bata pa siya. Matagal kang nawala, ani Mang Teodoro habang inaabot ang tinapay. Hindi madali ang pagbabalik. Tumango si Mateo, parang may nagbago. Isang maikling katahimikan ang namagitan sa kanila. Sa labas bahagyang lumakas ang ulan. May nakita ka ba kahapon? Maingat na tanong ng matanda, hindi siya tinitingnan ng diretso. Napatigil si Mateo. Hindi siya nagsinungaling, ngunit hindi rin agad umamin. Ano po bang dapat kong makita? Dahan-dahang huminga si Mang Teodoro. Kung may nakita ka, huwag mo nang balikan. Hindi lahat ng lumilitaw ay nais matagpuan. Hindi na nagtanong si Mateo. Kinuha niya ang tinapay at lumabas, ngunit sa kanyang dibdib ay may bigat na mas malinaw pa kaysa ulan. Ibig sabihin, hindi siya nag-iisa. May nakakaalam, at may mga ayaw magsalita. Pagdating ng hapon muling bumuhos ang ulan, mas malakas kaysa kahapon. Ang hangin ay malamig at may dalang amoy ng lupa at lumang kahoy. Si Mateo ay naupo sa may bintana, pinagmamasda ng daang patungo sa dulo ng baryo. Hindi niya intensyong pumunta roon. Ngunit ang kanyang mga mata ay paulit-ulit na bumabalik sa parehong direksyon, na para bang may humihila sa kanyang pansin. Sa ikatlong oras ng ulan, napansin niya ang isang figura sa labas. Isang babaeng may dalang payong na tila nag-aatubiling maglakad sa parehong daan. Kilala niya ang babae. Si Lina, guro sa pampublikong paaralan, tahimik at bihirang makihalubilo. Hindi ito ang tipo na basta susuong sa malakas na ulan. Lumabas si Mateo at tinawag siya. Lina! Huminto ang babae, sandaling nagulat, saka ngumiti ng pilit. Mateo, akala ko wala nang lalabas kapag ganito ang ulan. Akala ko rin, sagot niya. Saan ka pupunta? Nag-alinlangan si Lina bago sumagot. May dulo. Nagkatinginan sila. Walang binanggit na bahay, ngunit pareho nilang alamang tinutukoy. Sabay na tayo, alok ni Mateo. Hindi agad tumango si Lina. Tumingin siya sa paligid, saka sa langit na patuloy ang pagbuhos. Isang beses lang mahina niyang sabi, kapag lumitaw, huwag kang pumasok ng mag-isa. Habang naglalakad sila, napansin ni Mateo ang pagbabago sa paligid. Ang daan ay tila humahaba, ang mga puno ay mas siksik, at ang ingay ng ulan ay unti-unting humihina, hindi dahil sa pagtigil nito, kundi dahil parang may sumasalo sa tunog. Parang may hangganan silang tinatahak. At muli, sa gitna ng ulan at hamog, lumitaw ang bahay. Mas malinaw ngayon, mas totoo. Nakalapat ang mga paa nito sa lupa na para bang matagal na nitong hinihintay ang kanilang pagdating. Ang pinto ay bukas, at sa loob ay may dilim na hindi tinatablan ng liwanag ng hapon. Huwag kang lalapit, mariing sabi ni Lina. May mga pumasok na hindi na bumalik. Paano mo nalaman? Tanong ni Mateo. Dahil nakita ko ang isa, sagot niya, nanginginig ang boses. At mula noon, kapag umuulan, parang may nawawala sa baryo. Hindi tao lang, alaala. Biglang tumigil ang ulan. Sa sandaling iyon, naglaho muli ang bahay na parang hindi kailanman naroon. Ngunit naiwan ang pakiramdam. Isang katiyakan na hindi iyon ang huling pagkakataon na lalabas ito. At sa kanilang dalawa malinaw na ngayon, ang bahay ay hindi basta lumilitaw. May pinipili ito.
at maaaring napili na si Mateo. Hindi agad nagsalita si Mateo matapos maglaho ang bahay. Nakatayo lamang siya sa gitna ng daan, ramdam ang lamig na hindi dulot ng ulan kundi ng pangamba. Si Lina ay nauna nang tumalikod, mahigpit ang hawak sa payong na para bang iyon ang tanging bagay na nag-uugnay sa kanya sa kasalukuyang mundo. "Uuwi na ako," sabi ni Lina nang hindi siya tinitingnan. "Huwag mo na itong banggitin kanino man." Bago pa makasagot si Mateo, naglakad na siya palayo. Naiwan siyang mag-isa, pinagmamasdan ng daang muling naging karaniwan, putikan, damo, at walang anumang bakas ng bahay. Ngunit malinaw sa kanyang isipan, may hangganan ang lugar na iyon at minsan na niya itong natawid. Kinagabihan, hindi siya dinalaw ng antok. Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isip ang sinabi ni Lina na may mga nawawala. Hindi lamang tao kundi alaala. Ano ang ibig sabihin noon? Paano nawawala ang alaala ng isang baryo na magkakakilala ang mga tao? Bandang 2:00 ng madaling araw, may narinig siyang mahinang katok sa pinto. Nang buksan niya, si Aling Rosa ang bumungad, balisa ang mukha at halatang hindi natulog. "Mateo," halos pabulong niyang sabi, "may hinahanap ka bang tao ngayong gabi?" Umiling siya. "Wala po, bakit?" "Si Tomas," sagot ng tiyahin, "hindi umuwi." Si Tomas ay isang binatang magsasaka na nakatira sa kabilang dulo ng baryo. Tahimik, masipag, at bihirang lumabas ng bahay kapag umuulan. Kaya't ang pagkawala niya sa ganitong oras ay agad na nagdulot ng pagkabahala. "Baka nasa kaibigan," suhestyon ni Mateo kahit hindi siya kumbinsido. "Hindi," mariing sagot ni Aling Rosa. "May nakita raw siyang daan kanina at umuulan." Hindi na kailangan pang ipaliwanag. Ang bigat na bumagsak sa dibdib ni Mateo ay mabigat at malinaw. Ang bahay, may pumasok. Pagsapit ng umaga, kumalat ang balita sa buong baryo. May mga nagtipon sa may kapilya, may nagdasal, at may nagkunwaring walang alam. Ngunit ang pinakakakaiba ay ang reaksyon ng ilan. Parang hindi nila kilala si Tomas. Parang wala siyang naging bahagi sa kanilang buhay. "Matagal na bang wala si Tomas?" tanong ng isang matandang babae. "May Tomas ba?" Sagot ng isa pa, nooy kunot na parang pilit inaalala ang isang bagay na ayaw magpakita. Napaatras si Mateo. Nakita niya ang unti-unting pagbura, hindi pisikal, kundi sa alaala ng mga tao. Para bang may kamay na dahan-dahang nagtatanggal ng bakas ng isang buhay. Pinuntahan niya si Lina sa paaralan. Nadatnan niya itong mag-isa sa silid-aralan, nakatitig sa pisara na walang sulat. "Nawawala si Tomas," diretsong sabi ni Mateo. Tumango si Lina, hindi nagulat. "Alam ko. Pero bakit parang nakakalimutan siya ng mga tao?" Dahan-dahang umupo si Lina. Dahil kapag may pumasok sa bahay, may kapalit. Hindi lang ang taong iyon ang kinukuha, pati ang puwang niya sa mundo. "Pero bakit?" tanong ni Mateo. "Ano ang ginagawa ng bahay?" "Hindi ko alam ang lahat," sagot niya. "Pero may lumang kwento ang lola ko. Sabi niya, may mga lugar na hindi bahagi ng panahon natin. Kapag pumasok ka, hinihingi nito ang patunay na ikaw ay umiiral." "Anong patunay?" "Ang alaala ng iba," mahina niyang sagot. "Kapag walang nakaalala sa'yo, para ka ring hindi kailanman nabuhay." Tahimik silang dalawa. Sa labas muling nagbabadyang umulan. Mabigat ang ulap at ang hangin ay may dalang pakiramdam ng nalalapit. "Hindi pwedeng ganito na lang," sabi ni Mateo sa wakas. "May paraan para ibalik sila." Tumingin si Lina sa kanya at sa unang pagkakataon ay may takot sa kanyang mga mata. "May paraan," sabi niya, "pero may kapalit din." Bago pa niya maipaliwanag, bumuhos ang ulan, malakas, tuloy-tuloy, at parang may sariling layunin. Mula sa bintana ng silid-aralan, tanaw ni Mateo ang daang patungo sa dulo ng baryo. At kahit hindi pa lumilitaw ang bahay, ramdam niyang muli itong nagbabantay. At ngayon, alam na niya, hindi sapat na umiwas, dahil habang may ulan, may mawawala. At sa bawat pagkawala, papalapit siya sa sandaling kailangan niyang pumili, manatiling nanonood o tahakin ang daang ayaw tahakin ng iba.
Humupa ang ulan pagsapit ng gabi, ngunit nanatili ang bigat sa hangin. Sa buong baryo may kakaibang katahimikan. Hindi ang karaniwang kapayapaan ng gabi, kundi isang uri ng pag-iingat. Parang lahat ay kusang umiwas sa mga tanong na ayaw sagutin. Si Mateo ay bumalik sa lumang bahay ng kanyang ama, dala ang mga salitang iniwan ni Lina sa paaralan. May paraan, pero may kapalit. Paulit-ulit itong umuukil-kil sa kanyang isipan. Habang nag-aayos siya ng mga lumang gamit sa silid na dating paggawaan ng ama, napansin niya ang isang kahong kahoy na may makapal na alikabok. Hindi niya ito agad nakilala. May ukit ito sa gilid, mga hugis na tila pamilyar, ngunit hindi niya maalala kung saan niya unang nakita. Binuksan niya ang kahon. Sa loob ay may ilang lumang papel, isang kalawangin, ngunit maingat na inalagaan na susi at isang kwadernong balot ng kupas na tela. Dahan-dahan niyang binuklat ang kwaderno. Ang unang pahina ay may sulat kamay ng kanyang ama. Kung mabasa mo ito, ibig sabihin ay bumalik ka na. At kung bumalik ka, marahil ay nakita mo na rin ang bahay. Napatigil si Mateo. Hindi niya alam kung ano ang mas matindi, ang takot o ang ginhawang dulot ng kaalamang hindi siya nag-iisa. Nagpatuloy siya sa pagbasa. Hindi ko ito ikinuwento sa iyo noon dahil may mga bagay na mas ligtas kung hindi nalalaman. Ngunit dumating ang panahon na ang katahimikan ay mas mapanganib kaysa katotohanan. Ayon sa tala, matagal nang alam ng ama ni Mateo ang tungkol sa bahay. Noong kabataan nito, may 2 tao raw sa baryo ang biglang nawala sa magkasunod na tag-ulan. Walang bakas, walang bangkay. At paglipas ng mga linggo, kakaunti na lamang ang nakaalala sa kanilang mga pangalan. Ang bahay ay hindi sumpa, sulat ng ama. Isa itong paalala. May mga lugar na umiiral sa pagitan ng pagdating at pag-alis, ng alaala at pagkalimot. May mga pahinang naglalaman ng mga obserbasyon, oras ng paglitaw ng bahay, lakas ng ulan, at kung sino-sino ang huling nakitang lumapit dito. Napansin ni Mateo ang isang pangalan na paulit-ulit na binabanggit, Isidro. Hindi niya kilala ang pangalang iyon, ngunit malinaw na mahalaga ito. Sa huling bahagi ng kwaderno, may babala. Huwag kang papasok kung wala kang iiwan, at huwag kang babalik kung hindi ka handang may mawala sa'yo. Biglang kumatok si Lina sa pinto, mukha siyang pagod at halatang nagmamadali. May nahanap ka, sabi niya, tila alam na ang sagot. Ipinakita ni Mateo ang kwaderno. Tahimik na binasa ni Lina ang ilang pahina at unti-unting namutla ang kanyang mukha. Ang ama mo, sabi niya. Alam niya ang higit sa sinabi niya sa iba. Kilalang kilala mo ba si Isidro? Tanong ni Mateo. Umiling si Lina. Pero alam ko ang kwento. Sinasabi ng matatanda na siya ang unang pumasok at bumalik. Bumalik? Napatindig si Mateo. Ibig sabihin, may nakalabas? May isa, sagot ni Lina. Pero hindi na siya pareho. Muling nagbabadyang umulan sa labas. Ang hangin ay lumamig at ang mga dahon sa puno ay nagsimulang gumalaw kahit walang malakas na hangin. Kapag lumitaw ulit ang bahay, sabi ni Mateo, kailangan kong makita ang loob. Tumingin si Lina sa kanya, matagal at seryoso. Kung papasok ka, may kukunin ito sa'yo. Ang tanong ay kung ano ang handa mong mawala. Hindi sumagot si Mateo. Ngunit sa kanyang isipan, unti-unti nang nabubuo ang pasya. Sa labas, bumagsak ang unang patak ng ulan. At sa pagkakataong ito, alam niyang hindi na siya makakatalikod. Hindi na naghintay si Mateo na lumakas pa ang ulan. Sa sandaling bumagsak ang mga patak at nagsimulang magdilim ang paligid, kinuha niya ang susi mula sa kahong iniwan ng kanyang ama. Mabigat ito sa palad, hindi dahil sa bigat ng metal, kundi dahil sa kahulugang dala nito. Hindi niya alam kung anong pintuan ang bubuksan nito, ngunit alam niyang hindi ito basta susi lamang. Kasabay niya si Lina habang tinatahak nila ang daan patungo sa dulo ng baryo. Walang ibang tao sa labas. Ang mga bahay ay nakasara, ang mga ilaw ay patay, at ang baryo ay tila nagkunwaring walang alam sa kanilang pag-alis. Hanggang dito lang ako, sabi ni Lina nang marating nila ang bahaging kung saan nagsisimulang magbago ang paligid.
Mas makapal ang mga puno rito at ang tunog ng ulan ay tila lumulubog sa hangin. Kailangan kong makita, sagot ni Mateo. Kung hindi ko ito gagawin, may mawawala ulit. Tandaan mo, maring sabi ni Lina. Kapag naramdaman mong may humihila sa'yo pabalik, huwag kang lumaban. Mas masahol ang mangyayari. Tumango si Mateo. Wala na siyang ibang tanong. Sa unti-unting paglapit niya, lumitaw ang bahay na parang hinango mula sa dilim. Walang biglang anyo, walang dramatikong pagsulpot. Naroon na lamang ito, buo at tahimik, na tila palaging bahagi ng daan. Tumigil ang ulan sa mismong sandaling humakbang siya papalapit sa pinto. Sa harap niya ang bukas na pintuan. Walang tunog mula sa loob, walang ilaw, ngunit ramdam niya ang presensyang hindi maaaring ipagwalang bahala. Para itong isang mata na nakatuon lamang sa kanya. Hinawakan niya ang susi. Hindi niya alam kung bakit niya ito inilabas. Hindi naman ito hinihingi ng pinto. Ngunit sa sandaling inilapit niya ang susi sa hawakan, narinig niya ang mahinang kaluskos na parang may gumalaw sa loob ng bahay bilang tugon. Pumasok siya. Ang loob ay mas malawak kaysa inaasahan niya. Ang kisame ay mataas, ang mga dingding ay kahoy na makinis ngunit may bakas ng pagkabulok. May mga muebles, mesa, silya, aparador na tila ginamit ngunit matagal nang iniwan. Walang alikabok ngunit walang buhay. Sa gitna ng sala ay may isang salamin. Hindi ito ordinaryong salamin. Ang ibabaw nito ay hindi ganap na malinaw at sa halip na kanyang anyo, ibang larawan ang sumalubong sa kanya. Bata siya roon, nakaupo sa sahig ng parehong bahay, may hawak na laruan, habang may lalaking nakatalikod sa kanya. Ang lalaking iyon ay kahawig ng kanyang ama, ngunit mas bata at may bigat sa tindig na hindi niya maalala. Napaatras si Mateo. Sa likod niya, dahan-dahang nagsara ang pinto. Hindi siya nagulat. Sa halip, may kakaibang katahimikan ang bumalot sa kanya. Parang tanggap ng bahay ang kanyang presensya. At kapalit nito, hinihingi nito ang kanyang pansin, buo at walang pag-aalinlangan. Lumapit siya sa salamin. Habang lumalapit, nagbago ang larawan. Ngayon ay si Tomas ang nakita niya. Nakaupo sa isang sulok, yakap ang sarili, tila naghihintay. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, may pagkilala roon, ngunit walang tinig. Nasaan ka? Bulong ni Mateo. Hindi sumagot si Tomas. Sa halip, dahan-dahan itong tumingin sa likuran ni Mateo. Parang may mas mahalagang bagay na naroon. May naramdaman si Mateo na kumurot sa kanyang dibdib. Isang alaala ang biglang umusbong. Isang bagay na matagal na niyang hindi inisip, ngunit ngayon ay malinaw at masakit. Ang mukha ng kanyang ina, nakaupo sa parehong sala, umiiyak habang may kausap na hindi niya makita. Bigla niyang naunawaan. Hindi lamang mga tao ang kinukuha ng bahay. Kinukuha nito ang mga sandaling nais kalimutan, mga alaala na hindi kayang dalhin ng mga tao sa labas. Sa sahig, may nakita siyang ukit, mga pangalan. Karamihan ay kupas na, halos hindi na mabasa. Ngunit may isa na malinaw. Isidro. At sa ilalim nito, may espasyong tila naghihintay ng panibagong pangalan. Nang sandaling iyon, may tinig na umalingaw-ngaw sa loob. Hindi malakas, hindi rin malinaw, ngunit sapat upang maunawaan. May nais kang ibalik. Ano ang iiwan mo? Huminga ng malalim si Mateo. Hindi pa siya sumasagot, ngunit alam na niya. Ang pagpasok ay hindi ang pinakamahirap na bahagi. Ang pagpili ang tunay na pagsubok. Nanatiling tahimik ang loob ng bahay matapos umalingaw-ngaw ang tinig. Walang galaw ang hangin, walang anino ang dumaan sa mga dingding, ngunit ramdam ni Mateo na may naghihintay ng kanyang sagot. Hindi ito pagmamadali, kundi isang uri ng katiyakang may oras. Oras na siya mismo ang magtatakda. Lumapit siya sa sahig kung saan nakaukit ang mga pangalan. Hinaplos niya ang kahoy at sa sandaling iyon ay may kakaibang init na dumaloy sa kanyang palad. Hindi masakit, ngunit sapat upang ipaalala sa kanya
na ang lugar na ito ay buhay sa paraang hindi niya lubos na mauunawaan. Kung mag-iiwan ako, mahina niyang sabi. Ano ang mangyayari sa labas? Walang tinig na sumagot. Sa halip, nagbago ang salamin. Unti-unting naglaho ang anyo ni Tomas at napalitan ito ng tanawin ng baryo. Ang kapilya, ang palengke, ang makitid na kalsada. Ngunit may mga bahagi itong tila malabo, parang binubura. May mga taong naglalakad, ngunit ang ilan sa kanila ay walang mukha. Naramdaman ni Mateo ang bigat ng kahulugan. Ang bahay ay hindi lamang kumukuha. Nagpapanatili ito ng balanse. Kung may ibabalik, may dapat manatili. Sa kanyang isipan, muling bumalik ang alaala ng kanyang ina. Matagal na niyang tinakbuhan ang alaala ng gabing iyon, ang pagtatalo, ang pag-iyak, ang pag-alis, na hindi na naunawaan ng isang batang tulad niya. Hindi niya alam kung nasaan ito ngayon o kung buhay pa. Ang tanging alam niya ay ang sakit na iniwan nito at ang katahimikang sumunod. Kung ito ang kukunin mo, bulong niya, mananatili ba si Tomas? Sa pagkakataong iyon, nagkaroon ng pagbabago sa paligid. Ang mga dingding ay tila bahagyang lumapit, hindi upang ipitin siya, kundi upang pakinggan. Ang sahig ay umingit ng marahan, at ang mga pangalan sa ukit ay tila mas luminaw. Sa salamin, muling lumitaw si Tomas. Ngayon ay nakatayo na, bagamat tila hindi pa ganap na buo. Ang kanyang anyo ay parang hinahabi mula sa mga pira-pirasong alaala. Ang inaalay ay hindi nawawala, muling dumating ang tinig. Ito ay inililipat. Napapikit si Mateo. Kung aalisin sa kanya ang alaala ng kanyang ina, ano ang maiiwan? Gaan ba o kawalan? Hindi niya alam. Ngunit alam niyang may mga taong umaasa sa labas. Mga taong unti-unting nawawala sa mundo, hindi dahil sa kamatayan, kundi dahil sa paglimot. Lumuhod siya at dahan-dahang inukit ang kanyang daliri sa bakanting espasyo sa ilalim ng pangalang Isidro. Hindi niya inilagay ang kanyang pangalan. Sa halip, isang salita ang kanyang iniwan. Isang alaalang walang hugis, ngunit may bigat ng desisyon. Sa sandaling iyon, bumuhos ang liwanag mula sa salamin. Napaatras si Mateo, napapikit sa tindi nito. Nang muli niyang idilat ang kanyang mga mata, naroon si Tomas, nakahiga sa sahig ng bahay, humihinga, ngunit walang malay. At kasabay nito, may naramdaman si Mateo na unti-unting nabubura sa kanyang dibdib. Isang mukha ang naglalaho sa kanyang isipan, isang tinig na hindi na niya matandaan ang tunog, isang pangalan na alam niyang mahalaga ngunit hindi na niya mabigkas. Nang bumukas muli ang pinto ng bahay, narinig niya ang ulan sa labas. Bit-bit si Tomas, lumabas si Mateo nang walang lingon. Sa sandaling tumapak siya sa putik ng daan, naglaho ang bahay sa likuran niya, parang isang hiningang pinakawalan. Sa baryo, may isang taong babalik. At sa loob ni Mateo, may isang puwang na mananatiling tahimik, isang alaalang inialay upang may ibang makabalik sa liwanag. Umaga nang magising si Tomas sa klinika ng baryo. May sugat ang kanyang noo at bakas ng pagod sa buong katawan, ngunit buhay siya. Ang balitang ito ay mabilis na kumalat, mas mabilis kaysa ulan noong mga nakaraang araw. May mga taong nagulat, may mga natuwa, at may mga nagtanong kung saan siya nanggaling. Ngunit may isang bagay na hindi nagbago. Kakaunti lamang ang nakaalala kung paano siya nawala. Si Mateo ay nakatayo sa labas ng klinika, nakatanaw sa bintana. Naroon si Lina sa kanyang tabi, tahimik, may hawak na payong kahit hindi na umuulan. Bumalik siya, sabi ni Lina, hindi bilang tanong kundi katiyakan. Tumango si Mateo. Pero may naiwan. Tumingin si Lina sa kanya, pinagmasdan ang kanyang mukha na tila may kulang, hindi sa pisikal na anyo, kundi sa loob. May nawawala sa'yo, sabi niya. Sandaling nag-isip si Mateo. May nararamdaman siyang puwang, isang katahimikan sa loob ng kanyang alaala. Alam niyang may isang mahalagang bagay na wala na, ngunit kapag sinubukan niyang pangalanan ito, wala siyang mahawakan.
Para itong salitang nasa dulo ng dila na hindi mabigkas. May binigay ako, sagot niya. Hindi ko na maalala kung ano. Sa mga sumunod na araw, unti-unting bumalik sa normal ang baryo. Ang ulan ay hindi na madalas at kapag umuulan man, wala nang nawawala. Ang daan sa dulo ng barangay ay muling tinubuan ng damo at ang mga tao ay nagsimulang maglakad sa labas kahit may ambon. Ngunit para kay Mateo, may mga pagbabago. May mga gabi na nagigising siya na may pakiramdam na may kulang sa kanyang buhay. May mga pagkakataong may lalapit sa kanya, mga matatanda sa baryo, na tila may nais banggitin ngunit nauudlot. May gusto sana akong itanong sa'yo, sasabihin ng isa, bago ilingang ulo at magpaalam. Isang hapon, muling binuksan ni Mateo ang kwaderno ng kanyang ama. Binasa niya ang mga pahinang dati malinaw sa kanya. Ngunit ngayon, may mga bahagi na hindi na niya maintindihan, mga pangalan na parang wala ng kahulugan, at isang section na hindi niya maalala kung kailan niya unang nabasa. Sa huling pahina, may isang bagong linya na hindi niya natatandang isinulat. Ang kapalit ay hindi agarang nararamdaman. Dumarating ito sa katahimikan. Naramdaman ni Mateo ang bigat ng pangungusap kahit hindi niya alam kung bakit. Kinagabihan, dumalaw si Lina. May dala siyang lumang litrato, kupas, bahagyang punit sa gilid. Ito ang nakita ko sa lumang bahay ng lola ko, sabi niya. Akala ko alam mo kung sino ito. Inabot niya ang litrato kay Mateo. Isang babae ang nasa larawan, nakaupo sa harap ng isang bahay na kahoy, may ngiting may lungkot. Hindi niya kilala ang babae, ngunit nang titigan niya ito, may kumirot sa kanyang dibdib. Hindi ko siya kilala, sabi niya, bagamat nanginginig ang kanyang tinig. Tahimik si Lina. Ako rin dati, pero alam kong mahalaga siya sa'yo. Matagal na nakatitig si Mateo sa litrato. May damdaming gustong umakyat, lungkot, pananabik, panghihinayang, ngunit walang alaala na sumusuporta rito. Isa itong sugat na wala ng kwento. Sa labas, nagsimulang umambon. Hindi malakas ang ulan, ngunit sapat upang muling bumigat ang hangin. At sa dulo ng baryo, may isang bagay na muling gumalaw. Hindi pa lumilitaw, ngunit gising. Dahil ang bahay ay hindi tapos. At ang kapalit, minsan, ay unti-unting bumabalik upang singilin ang sarili nitong halaga. Hindi malakas ang ulan ng gabing iyon, ngunit sapat upang magising si Mateo mula sa mahimbing na tulog na hindi niya matandaan kung kailan niya huling naranasan. May pakiramdam siyang may tumatawag, hindi sa pandinig, kundi sa pagitan ng alaala at panaginip. Isang puwersang hindi nag-uutos, ngunit humihila. Bumangon siya at tumingin sa bintana. Ang baryo ay tahimik, ngunit hindi payapa. May mga ilaw na biglang nagsindi at agad ding pinatay, na para bang may mga taong nagising na may parehong pakiramdam ngunit piniling huwag kumilos. Sa kanyang dibdib, naroon ang pamilyar na puwang. Ngunit ngayon, may kasamang pagkirot, parang may sinusubukang bumalik. Isinuot ni Mateo ang kanyang jacket at lumabas ng bahay. Hindi niya alam kung saan siya pupunta, ngunit alam ng kanyang mga paa ang daan. Sa bawat hakbang, mas bumibigat ang ulan at kasabay nito'y mas lumalalim ang kanyang paghinga. Sa dulo ng barangay, ang daan ay muling nagbago. Ang mga damo ay umurong, ang hangin ay tumahimik, at ang tunog ng ulan ay parang may hangganang hindi makatawid. At doon, muli niyang nakita ang bahay. Hindi ito tulad ng dati. Mas malinaw ang mga linya nito, mas tuwid ang tindig, at ang pinto ay sarado. Wala itong anyong nag-aanyaya. Sa halip, tila naghihintay ito, hindi ng pagpasok, kundi ng pag-unawa. Tumigil si Mateo sa ilang hakbang ang layo. Hindi siya lumapit agad. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang may karapatan siyang magtanong. Bakit bumalik? Tanong niya sa katahimikan. Hindi sumagot ang bahay, ngunit ang ulan ay bahagyang humina at sa mga bintana nito ay may liwanag na dahan-dahang lumitaw, hindi mula sa loob, kundi mula sa mga alaala. Sa isang bintana,
Nakita niya ang kanyang sarili bilang bata. Nakaupo sa sahig, may hawak na laruan. Sa isa pa, nakita niya ang isang babaeng nakatayo sa tabi ng pintuan, may hawak na bag, tila paalis. Ang babae sa litrato. Biglang bumigat ang kanyang dibdib. Ang puwang sa loob niya ay parang umuuga, naghahanap ng anyo. Lumapit siya sa pinto at inilapat ang kanyang palad sa kahoy. Mainit ito. Hindi dahil sa init ng katawan, kundi dahil sa presensyang hindi malamig. Hindi ko na maalala, mahina niyang sabi. Pero alam kong may kinuha ka. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto. Hindi papasok, kundi palabas. Sa may pintuan, may isang anino na unti-unting humuhubog. Hindi ito ganap na tao, ngunit may anyong pamilyar. Nang magsalita ito, hindi tinig ang narinig ni Mateo kundi damdamin. Ang ibinigay mo ay hindi nawala, ito ay itinago. Bakit? Tanong niya. Dahil ang alaala ay mas ligtas kapag hindi buo ang sagot, at ang pag-ibig ay mas matibay kapag hindi inaangkin. Naupo si Mateo sa hagdan ng bahay. Sa kauna-unahang pagkakataon, mula nang bumalik siya sa San Roque, hindi siya nagmadali. Pinakinggan niya ang ulan, hindi bilang babala, kundi bilang paalala. Kung babalik ang alaala, sabi niya, ano ang kapalit? May sandaling katahimikan bago sumagot ang presensya. Kapag bumalik ang alaala, babalik din ang pasanin. Naramdaman ni Mateo ang bigat ng kahulugan. Hindi lahat ng nawala ay dapat ibalik ng buo. May mga alaala na kailangang manatiling putol upang ang kasalukuyan ay magpatuloy. Tumayo siya at umatras. Sa kanyang likuran, unti-unting huminto ang ulan. Nang muli niyang tingnan ang dulo ng daan, wala na ang bahay. Ngunit sa kanyang dibdib, may bagong katiyakan. Hindi pa tapos ang palitan, ngunit siya na ang may kakayahang pumili kung hanggang saan ito aabot. At sa unang pagkakataon, ang puwang sa loob niya ay hindi na lamang kawalan. Isa na rin itong paalala. Muling bumalik sa dating anyo ang baryo kinabukasan, ngunit may bahid na ng pagbabago. Hindi lantad, ngunit dama ng mga naninirahan. Ang ulan ay hindi na kinatatakutan, subalit hindi rin ito basta tinatanggap. Kapag bumubuhos, may katahimikang kusang bumabalot sa San Roque, na para bang may lihim na kasunduan ang lahat na huwag magsalita ng higit sa nararapat. Si Mateo ay muling bumalik sa kanyang mga gawain. Inaayos niya ang bahay ng kanyang ama, nagkukumpuni ng mga sirang kasangkapan, at tinutulungan ang ilang kapitbahay sa maliliit na gawain. Sa paningin ng iba, isa na lamang siyang karaniwang taong bumalik sa baryo upang magsimula muli. Ngunit sa loob niya, may patuloy na paggalaw. May mga sandaling may sumisilip na alaala, hindi buo, hindi malinaw, parang liwanag na dumadaan sa makitid na siwang. Isang pabango na biglang magpapaalala ng isang yakap. Isang himig na hindi niya matandaan kung saan niya unang narinig. At tuwing dumarating ang mga sandaling iyon, bumibigat ang kanyang dibdib sa paraang hindi niya maipaliwanag. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng lumang aparador, may natagpuan siyang sobre sa likod ng isang nakatagong kahon. Wala itong pangalan, ngunit pamilyar ang sulat kamay sa kanyang paningin. Alam niyang may kahulugan ito, kahit hindi niya alam kung bakit. Binuksan niya ang sobre. Sa loob ay may isang liham, maikli ngunit maingat ang pagkakasulat. Kung dumating ang panahong ito ay mabasa mo, ibig sabihin ay pinili mong ipagpatuloy ang pamumuhay kahit may nawala. Iyon ang tamang desisyon. Hindi lahat ng alaala ay kailangang buhatin habang buhay. Napaupo si Mateo. Ang mga salita ay parang dumikit sa kanyang isipan kahit hindi niya matukoy kung sino ang sumulat. May mga bahay na lumilitaw lamang kapag handa na ang isang tao na harapin ang sariling katahimikan. Hindi ka pinili dahil sa tapang, kundi dahil sa kakayahang magbitaw. Nang matapos niyang basahin ang liham, naramdaman niyang may bahagyang gumalaw sa loob niya. Hindi ito ang pagbabalik ng alaala, kundi ang pagtanggap na may mga bagay na mananatiling putol. Kinagabihan, muling umulan. Hindi malakas, hindi rin mahina, sapat lamang upang pakinggan.
Si Mateo ay naupo sa may bintana, pinagmamasdan ang patak ng ulan habang dumadaloy pababa sa salamin. Wala siyang balak pumunta sa dulo ng baryo, hindi na niya kailangan. Sa malayo, may ilang tao ang naglakad palabas ng kanilang mga bahay, hindi upang sundan ang daan, kundi upang tumingin lamang. Parang sabay-sabay nilang naramdaman ang parehong bagay, na ang bahay, kung sakaling lumitaw, ay hindi na para sa kanila. Sa isip ni Mateo, may isang tanong na matagal nang naghihintay ng sagot. Kung may isang alaala na maaaring bumalik, isa lamang, alin ang kanyang pipiliin? Hindi niya agad sinagot ang sarili. Sa halip, hinayaan niyang lumipas ang ulan, dala ang kaalamang ang sagot ay hindi kailangang ibigay ngayon. Dahil ang bahay ay hindi na lamang lugar ng pagkuha. Isa na rin itong hangganan. At sa likod ng hangganang iyon, may isang huling alaala na naghihintay. Hindi upang bumalik, kundi upang tuluyang magpaalam. Dumating ang tag-ulan ng mas maaga kaysa inaasahan, ngunit may kakaiba sa mga unang buhos. Hindi na bumigat ang hangin sa paraang kinatatakutan ng mga taga San Roque. Ang ulan ay dumating na parang panauhin, hindi palatandaan, hindi babala. Sa mga sumunod na linggo, walang nawala. Walang pangalan ang nabura sa alaala ng baryo. Walang biglang katahimikan na sumisikip sa dibdib ng mga tao. Ang daan sa dulo ng barangay ay tuluyang tinubuan ng damo. At ang mga batang dati iniiwasan ng lugar ay nagsimulang maglaro roon sa hapon. Walang kamalay-malay sa kung anong minsang lumitaw. Si Mateo ay tahimik na nagpatuloy sa kanyang buhay. May mga araw na ramdam pa rin niya ang puwang. Isang kawalan na hindi na masakit, ngunit hindi rin ganap na napupuno. Tinanggap niya ito bilang bahagi ng kanyang pagkatao, tulad ng isang peklat na hindi na kailangang ipaliwanag. Isang umaga, dumalaw si Lina. May dala siyang balita. Aalis na siya ng baryo upang magturo sa Karatig Bayan. Matagal na akong dito, sabi niya, at pakiramdam ko tapos na ang dapat kong bantayan. Naglakad sila hanggang sa dulo ng barangay, sa lugar kung saan minsang lumilitaw ang bahay. Walang kakaiba roon ngayon, lupa, damo at hangin na dumaraan lamang. Sa palagay mo, tanong ni Lina, tuluyan na ba itong nawala? Tumingin si Mateo sa paligid, hindi naghahanap, kundi nagpapaalam. Hindi, sagot niya, pero hindi na ito kailangan. Tumango si Lina, tila nauunawaan. Bago siya tuluyang umalis, iniabot niya kay Mateo ang lumang litrato, ang babae sa harap ng bahay na kahoy. Sa tingin ko, sabi niya, hindi ito para maalala mo, para itong patunay na may mga bagay na minahal ka kahit hindi mo na alam kung paano. Tinanggap ni Mateo ang litrato. Hindi bumalik ang alaala, ngunit may dumating na katahimikan. Isang uri ng kapayapaan na hindi nangangailangan ng paliwanag. Kinagabihan, umulan muli. Tahimik lamang. Walang liwanag sa dulo ng daan. Walang anyong sumulpot mula sa dilim. Walang pintuang bumukas o nagsara. At sa kauna-unahang pagkakataon, alam ni Mateo na kung sakaling lumitaw muli ang bahay, hindi na ito hihingi, hindi na ito kukuha. Sapagkat ang mga alaala ay natutong manirahan kung saan sila ligtas sa pagitan ng pag-alala at pagbitaw. At ang bahay na lumilitaw lamang kapag umuulan, sa wakas ay natutong manatiling hindi nakikita. Hindi dahil nakalimutan ito ng mga tao, kundi dahil natutunan na nila kung paano mabuhay ng buo kahit may kulang. Wakas,